Kabanata 41. Nag-aapoy sa galit si Edward, na dapat asahan dahil ilang taon na niyang hinihintay si Diane. Higit pa rito, ang saloobin ng kanyang mga magulang sa kanya noong isang araw ay tila nagmumungkahi na sila ay pabor sa kasal. Nahirapan siyang hindi magalit nang makita niyang namimili si Diane kasama ang ibang lalaki. Lumabas si Diane na suot ang magandang damit, at sa sandaling ito, mas naging malaanghel siya matapos magpalat ng uniporme sa paghahatid ng pagkain. Maging si Severin ay natulala sa kanyang nakita. May mga pahiwatig ng kakisigan sa kanyang kagandahan, ngunit ang kanyang malamig na ugali ay laganap pa rin sa kanyang karakter. Higit pa rito, ang kanyang pagiging lapitin ng mga lalaki ay mas malinaw noon, na maaaring may ugnay sa kanyang pagiging ina. Ano ang hitsura ko? Mukha ba itong maganda sa akin? Bahagyang nahiya si Diane nang matagpuan niyang nakatitig sa kanya si Severin, at bahagyang namula ang mukha nito nang itanong sa kanya ang tanong na iyon. Ang ganda mo, paanong hindi ito magmukhang kahit ano kundi ang ganda sa iyo? Parang pinasadya para sa iyo, Diane. Biglang sabi ng boses ng isang lalaki mula sa likuran ni Severin bago pa man makapagsalita ang huli. Kumunat ang noo ni Severin at naramdaman niyang may mali. Ang kanyang tono ay labis na mapagmahal sa kanya, at ito ay nagpapahiwatig ng isang mas malalim na relasyon. Mr. Edward, bakit ka nandito? Bahagyang kumunat ang noo ni Diane nang makita kung sino ang lalaki. Isang masamang pakiramdam ang namuo sa kanyang puso noon. Kung tutusin, hindi siya isang taong maaari nilang pukawin, lalo na't si Edward ay ang anak ng isang pangalawang tier na upper class na pamilya. Kahit ang mga Shanahan ay hindi maglakas loob na saktan siya. Lumingon si Severin at tumingin sa lalaki. Ah, ikaw pala si Edward. Isa kang mayaman, di ba, kaya handa kang mag-alok ng 1.5 milyon bilang doti niya. Napakunot ang noo ni Edward nang marinig iyon at tumingin kay Severin. Sino ang lalaking ito, Diane? Please don't tell me he's your new man. Kung ayaw mo akong makasama, mas maganda ang pakiramdam ko kung pwede kang makipag-date man lang sa ibang mayaman na binata sa halip na makasama sa mga basurang tulad niya. Insulto sa akin ang makita kang nakikisama dito. Are you trying to imply that I'm worse than some poor village? Basura, sabi mo. Kumunat ang noo ni Severin at naikuyom ang kamao. Oh, is something the matter? Parang gusto ba akong suntukin ng kawawang taga-nayon? Alam mo naman kung sino ako, di ba? Ngayong alam mo na nabalak kong bigyan ang mga Shanahan ng doti na $1,000,000. Para kay Diane, dapat mas aware ka sa pagitan natin. Napakalaki ng agwat na ito na hindi mo man lang mapanaginipan na lampasan ito. Sasagutin mo pa ba ako? Malamig na ngumiti si Edward at itinaas ang ulo ng bahagya, at ipinalagay ang isang posisyon ng higit na mataas na may hitsura ng paghamak. Agad na humakbang pasulong ang 4 na bodyguard na nasa likuran niya at handang kumilos sakaling magkaroon ng away. Severin, huwag kang pabigla-bigla. Agad na hinawakan ni Diane ang kamay ni Severin nang makita niyang itataas na nito ang kamao. Nakangangalang ang ngipin ni Severin. Kung hindi niya ipinangako sa kanyang asawa na pakikinggan niya ang bawat sasabihin nito, nasa kalagitnaan na siya ng pambubugbog sa mayaman na batang iyon. Mahina siyang ngumiti, at sinabi kay Diane, palagi akong nakikinig sa asawa ko, at hindi ako impulsive. Nang marinig ito ni Diane ay agad siyang namula at sinamaan ng tingin si Severin. Severin, huwag kang magsalita ng ganyan. Tinatawag mo rin siyang asawa ngayon. Nang makita ni Edward na hawak ni Severin ang mga kamay ni Diane at tinatawag itong asawa, halos mawalan siya ng katinuan. Tinapunan niya ng masamang tingin si Severin at sinabing, "Stay the fuck away from Diane, boy. Kung hindi mo gagawin, I guarantee you'll drop dead before you know it." Natatakot ako na hindi ko matutupad ang iyong kahilingan. Ngumiti ng mahina si Severin. Sa kanyang puso, inulit niya sa kanyang sarili. Huwag ibaba ang iyong katayuan sa pamamagitan ng paglilibang sa isang basura. Iyan ang ilang napakatigas na labi na mayroon ka dyan. I'll make you regret it. Hamalakhak si Edward. Para mapanatili ang pagiging maginoong niya, pansamantala niyang pinigilan ang kanyang galit at tinanong si Diane. Tinawag ka lang ba niyang asawa?
Sa pagkakataong iyon, ang babaeng katabi ni Edward ay ngumisi at sinabing, "Ganyan ka na ba ka-clueless, Edward? Sa tingin mo ba sa totoo lang ay kayang tiisin ng babaeng ito ang kalungkutan? Siya siguro ang uri ng babaeng nagpapanggap na malinis ngunit natulog sa maraming lalaki sa katotohanan. Ang mga taong ito ay napakahusay na maglagay ng harapan, alam mo. May isang salita para sa mga babaeng ito. The hell with you. I don't care if you want to demean me, but don't you dare say sa aking babae." Naikuyong muli ni Severin ang kamao pagkatapos marinig iyon. "Karapat-dapat kang paluan. Edward, tignan mo. Itong talunan dito gustong saktan ako." Agad namang nagtago ang babae sa likod ni Edward, pero ang nakakabaliw na ekspresyon nito ay tila nagbabala sa kanya na huwag siyang hawakan ng kamay. Gayunpaman, pilit na hinila ni Diane si Severin at tinitigan ito na hudyat na huwag siyang pabigla-bigla. She then stepped forward and said, "Do you think I'm that kind of woman, Edward? At saka, may asawa ka, and yet here you are shopping with another woman and telling me that you love me. It seems to me that you brought that woman here just to disgust me. Edward's rich. Why would it matter if a rich man has other women outside of their marriage? Isn't that normal? You're the one who shouldn't be a hypocrite, you know. Look at you pretending to be all pure when you're leading Edward on while dating some other man. Sinong pinagluloko mo sa acting all innocent?" Ang babae ay bumaril na parang asong masugid bilang tugon sa sinabi ni Diane. Sa gulat ng lahat, sinampal siya ni Edward gamit ang likod ng kanyang kamay. "You stupid bitch. Kung wala kang manners kapag kausap mo, huwag ka nang mag-abala sa pagsasalita. I know Diane. You're barely even half as good as her." "Edward, ay," napatikip ng mukha ang babae sa gulat. Kahit na agrabyado siya sa nangyari, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. "Lumayas ka." Itinuro ni Edward ang pinto. "Huwag ka na ulit magpapakita sa harapan ko." Galit na galit ang babae, pero tinitigan lang niya ng masama si Diane bago tumalikod para umalis. Ang lahat ng mga tindera ay takot at nakatayo lamang ng walang magawa sa ilang distansya na malayo. Kung tutusin, kilala ng lahat si Edward at naiintindihan nila na siya ay isang taong madalas maglabas ng magagandang babae upang mamili sa kanilang tindahan. Maaaring paminsan-minsan ay hinahampas niya ang puwitan ng ilang magandang tindera na gusto niya, ngunit pagkatapos ay gagastos siya ng ilang libo pagkatapos nito. Maaring mabaligtad ang buong tindahan sa kanyang mga kalokohan at ang mga tindera ay hindi pa rin manggahas na magsalita. Pagkaalis ng babae, ibinuko ni Edward ang kanyang mga kamay, na tinanggal ang kwelyo, at sinabi kay Diane, "Dahil hindi ka ganoong klaseng babae na nakikitulog, sabihin mo sa akin kung sino ang lalaking ito. Gusto ko ng malinaw na paliwanag ngayon, kung hindi, ipapabuka ko sa mga lalaki ko ang kanyang mga itlog. Gusto mo bang subukan ako? Inaasahan mong gagawin iyon sa mga taong ito lang." Napangiti si Severin nang marinig iyon. Ang mga lalaking iyon ay pawang mga martial artist, ngunit sa kanyang paningin, sila ay kasing hina ng mga langgam. "Sinisikap mong patayin ang iyong sarili, hindi ba?" Banta ng isa sa mga bodyguard. Sila ay hindi nasisiyahan nang marinig nila ang kanyang sinabi. Ang kakayahang magtrabaho bilang mga bodyguard ni Edward ay patunay na mayroon silang sapat na mga kasanayan, at gayunpaman ay sinisiraan sila ng isang talunan. "You should just give up on me, Edward. Babae niya ako, siya ang ama ni Celine." Ngumiti si Diane, at hinawakan ang kamay ni Severin, at nagpatuloy ng matatag. "Nakalaya siya ng mas maaga sa schedule, at ang gusto ko lang ngayon ay mamuhay ng payapa ang pamilya ko mula ngayon. Sana hindi mo na ako guguluhin pa. Siya ang ama ng bastard na batang babae." Yung parehong lalaki. Pakiramdam ni Edward ay parang tinamaan lang siya ng away. Hindi sumagi sa isip niya na ang lalaking pinakaayaw niya ay walang iba kundi ang taong nakatayo sa harapan niya. "Baliw ka." Naiinis sa galit si Severin kaya pa rin niyang tiisin kung babastyusan siya ng ibang tao, ngunit ang isang bagay na hindi niya matanggap ay ang marinig na may tumawag sa kanyang anak na bastard na bata.
Sa isang iglap, sinipa niya si Edward sa tiyan at pinadapa ang huli sa lupa. Bam! Arg! Napaluwa si Edward ng puno ng dugo. Isang gulat na ekspresyon ang bumungad sa kanyang mukha, na para bang nalilito sa pagsipa ng isang talunan tulad ni Edward. Bakit napakahirap para sa iyo na panatilihin ang iyong kalmado, Severin? Kinilabutan si Diane dahil alam niyang si Edward ang anak ng isang second-tier upper-class na pamilya. Bagamat walang duda na ganoon din ang galit niya kay Edward dahil sa mga sinabi nito, ang reaksyon ni Severin ay magpapalala lang ng mga bagay. Honey, kaya kong tiisin ang maraming bagay, pero hindi isa sa kanila ang marinig nitong tinawag na bastard si Celine. Galit na sabi ni Severin. Bakit nakatayo lang kayo dyan? Bugbugin niyo siya. Pilit na bumangon si Edward at marahas na inutusan ang kanyang mga bodyguard. Mom, natatakot ako. Natakot si Celine sa biglaang pag-unlad ng sitwasyon at sabay yakap sa hita ni Diane. Nagsimulang magsisi si Severin sa kanyang ginawa nang makita niya kung gaano katakot ang kanyang anak. Ang pananakit sa mga tao ay maaaring maging mabuti para sa kanya, ngunit ang isang nakakatakot na karanasan ay halos hindi perpekto para sa kanyang anak na babae. Sa sandaling iyon, gayunpaman, ang 4 na bodyguard ay nagsimula na sa pag-atake sa kanya. Ang kanilang paninindigan at ang paraan ng pagkumpas ng kanilang mga kamao ay isang malinaw na senyales na sila ay sinanay na mga individual, at si Severin ay walang pagpipilian kundi ang lumaban. Bam, bam, bam. Sinuntok niya ang mga ito ng ilang beses ng sunod-sunod, at ang 4 na bodyguard ay tumilapon lahat sa lupa bago pa man sila makatama ng suntok sa kanyang katawan. Arg! Namilipit sa lupa ang 4 na bodyguard at napahawak sa dibdib. Bumangon, kayong mga talunan. Sinabi ko sa inyo na tiisin siya. Sigaw ni Edward habang umaatras. Ang mga kasanayan ni Severin ay nakatakot sa kanyang talino. Sir, ako, parang nabali ang tadyang ko. Sa wakas ay tumayo ang isa sa mga bodyguard at napangiwi. Sir, sira din ang akin. Ganun din ang sinabi ng 3 pang bodyguard. Anak ng tinapa, walang imik si Edward. Hindi niya akalain na ang 4 niyang bodyguards, na pawang mga martial artists ay hindi man lang makalaban sa isang tao. Sige anak, maghintay ka lang. Hindi dito nagtatapos. Sa wakas, lumabas si Edward kasama ang kanyang mga tauhan at iniwan ang lugar sa kahihiyan. Tila natulala si Diane habang nakatayo sa likuran ni Severin. Kung tutusin, hindi niya inaasahan na ganoon pala siya nakakayanin sa pakikipaglaban. Oo, nanalo si tatay. Hindi ba't kahanga-hanga, nanay? Ang takot na taglay ni Celine kanina ay napalitan agad ng saya. Tumalon siya sa tuwa at pumalakpak nang umalis si Edward at ang mga tauhan nito matapos bugbugin ni Severin. Lumapit si Severin, at masuyong binuhat si Celine, at hinalikan ang chubby na mukha. Hindi ka ba natatakot, Celine? Natatakot akong bugbugin ka ng mga hamak na iyon, ngunit napakalakas mo, tatay. Walang kapantay sa iyo ang mga masasamang iyon. Inosenteng sabi ng batang babae. Nakahinga ng maluwag si Severin nang marinig iyon at sinabi kay Celine, Great. Gusto mo bang maging kasing galing ko sa hinaharap? Oo, walang pag-aalinlangan niyang sagot. Napangiti si Severin. Sige, kapag tumanda ka, tuturuan kita kung paano sumuntok, hasain ang iyong inner energy, at gagawin kang isang napakalakas na babae. Gusto mo ba iyon? Oo, hindi ako makapaghintay. Gusto kong maging kasing lakas mo sa susunod. Bakas sa mukha niya ang kaligayahan ni Celine. Sa isang tabi, inilibot ni Diane ang kanyang mga mata kay Severin. Sa lahat ng mga bagay na maaari mong ituro sa iyong anak na babae, kailangan mo ba talagang pumili ng mga kasanayan sa pakikipaglaban? At ginagawa mong napakahiwaga kapag sinabi mong hasain ang iyong panloob na enerhiya. Sa palagay ko ay nagbabasa ka lang ng napakaraming mga nobela. Haha, tumawa si Severin bilang tugon sa kanyang sinabi. Muli niya itong tiningnan mula ulo hanggang paa. Ang damit na ito ay talagang maganda sa iyo. Dapat mong subukan ang ilang iba pa. Nilingon ni Severin ang takot na si Bree na nakatayo sa isang tabi. Maaari mo bang dalhin ang mga damit dito?
Gusto kong subukan din ito ng aking asawa. Oo, sir. Sa sobrang takot ni Bree ay medyo nanginginig ang boses niya. Sino sa mundo ang lalaking ito? Nagtaka siya, hindi man lang siya nagdalawang isip bago sinaktan si Mr. Edward. Sinubukan muli ni Diane ang ilang mga kasuotan, na lahat ay napakaganda sa kanya. Kukunin ko silang lahat. Napangiti si Severin sa kasiyahan. Nilingon niya si Bree at sinabing, maaari mo bang ipaalam sa akin kung magkano ang halaga nito? Kukunin mo lahat sa kanila. Natigilan si Bree. Ang pinakamahal na set na sinubukan nila ay nagkakahalaga ng higit sa 10,000, at ang mas mura ay nagkakahalaga ng 1,000 o higit pa. Sa kabuuan mayroong 7 o 8 kasuotan, at ang kanilang presyo ay halos tiyak na aabot sa kabuuang mahigit sa 40,000. Ako iyon. Hindi ko ba nilinaw ang sarili ko? Ngumiti ng mahina si Severin. Hindi ba medyo sobra? Nakita ni Diane na medyo matamis ang kilos nito dahil hindi niya akalain na si Severin ay handang gumastos ng pera para sa kanya. Gayunpaman, ang 5 mahihirap na taon ng kanyang buhay ay nagparamdam sa kanya na ang pagbili ng lahat ng mga damit na iyon ay medyo over the top. Iyan ang tinatawag mong paggastos ng braso at binti, tama ba? Nakangiting sabi ni Severin. Sir, ang kabuuang presyo pagkatapos ng diskwento ay $40,000. Bumalik si Bree at sinabi kay Severin pagkatapos niyang pumunta sa isang tabi para gumawa ng mga kalkulasyon. Mahusay, ngayon pakipak ang mga ito ng maayos para sa akin. Ngumiti si Severin at dinala ang hobby niyang bag sa cash register. Hindi pwede, binili niya lahat. Si Deborah, na nakatayo sa di kalayuan, ay tuluyang natulala. Iniisip niya kung siya ay nasa isang kakaibang panaginip kung saan ang isang taga-nayo na nakasuot ng hindi angkop na damit at isang hobby na bag ay kayang bumili ng mga damit na nagkakahalaga ng $40,000. Dapat sa akin ang benta na iyon, naisip niya. Ang komisyon mula sa transaksyong iyon ay napakalaking halaga, at dahil ang mga damit doon ay napakamahal, ang makapagbenta ng 1 o 2 damit na wala pang 1,000 ay isang tagumpay na. Samantala, ang mga damit na nagkakahalaga ng ilang libo ay karaniwang nakaupo sa mga istenti sa loob ng maraming buwan. Nakapagtataka, sabay-sabay na binili ni Severin ang mga iyon. Talaga bang kaya niyang i-fork out ang halagang iyon? Nagulat din ang 2 pang senior na empleyado. Sa sobrang swerte kaya ni Bree sa napakalaking benta. Dahil ito ang unang pagkakataon ni Bree na humawak ng ganoong kalaking order, medyo kinabahan siya at walang kamalay-malay na binigkas ang linyang, iyan ba ay cash o card, sir? Napatulala siya matapos itanong iyon dahil malinaw, walang magbabayad ng ganoong kalaking halaga sa cash. Nagulat siya, ngumiti si Severin at sinabing cash. Binuksan niya ang hobby na bag upang makita ang mga salansan ng mga perang papel, na lahat ay nakatali sa mga bundle na 1,000. Nagbilang siya ng 41 stack at inihagis sa counter. 40,000 iyan, di ba? Narito ang 41,000. Ang dagdag ay isang maliit na tip para sa iyo. Nagbigay ka ng magandang serbisyo, at ang iyong saloobin ay napakahusay din. Isang tip. Pero sir, sobra na. Nagulat si Bree dahil hindi niya akalain na makakatanggap siya ng tip na $1,000. Haha, mani yan. Tumawa si Severin, isinara ang zipper ng woven bag, at inilabas ang shopping bag. Naghihintay sa kanya sina Diane at si Lynn sa entrance. Wow, Bree, napakaswerte mo. Napakalaki ng kita mo sa napakalaking tip. Makakakuha ka rin ng malaking bayad sa komisyon mula sa sale na ito. I'm so jealous. Ligtas na sabihin na wala kang problema sa pagtanggap bilang isang full-time na empleyado sa pagbibentang iyon. Hindi mo ba naisip na dapat mo kaming i-treat sa hapunan ngayong gabi? Nagseselos ang mga senior employees. Okay. Ililibre ko ang lahat ng masarap na pagkain ngayong gabi. Masayang ngumiti si Bree. Maghanap din tayo ng damit para kay Celine at sa mga magulang ko. Tumawa si Severin, at idinagdag bilang nahuling isip, nga pala, kailangan ko ring bumili ng mga laruan para sa anak ko. Ikaw, dapat bumili ka rin ng mas magandang damit. Hindi kasya ang suot mo, well anymore.
Tumingin si Dayan kay Severin at pinaalalahanan siya. Nakangiting sagot ni Severin, hindi ko ine-expect na masyado kang mag-aalala sa akin, honey. Hindi nakaimik si Dayan. Inilibot niya ang kanyang mga mata sa kanya. Natatakot lang ako na mapahiya mo ako kapag nagsuot ka ng mga damit na iyon at tumabi sa akin. Hindi mo ba alam na ako ang pinakamagandang babae sa paningin ng lahat ng mayayamang binata? Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 45. Matapos bumili ng ilang damit para kay Celine, bumili si Severin ng tig-2 set para kina Judith at Maurice bago tuluyang pumili ng damit para sa kanyang sarili. Tiningnan ni Dayan ang kasuotan sa kanyang harapan at pinag-aralan ang figure ng katawan ni Severin bago nagmungkahi. Mukhang maganda ito, bakit hindi mo subukan? Oo naman. Tumanggo naman si Severin at pumunta agad sa fitting room. Nang maglakad siya pabalik, saglit na nabigla si Dayan sa kanyang nakita. Ang kasabihan na clothes make the man ay partikular na angkop sa kaso ni Severin. Lalong lumakas ang kagwapuhan at matangkad na taglay niya ng magpalat ng mas magandang damit. Guwapo na ba ako, honey? Nakangiting tanong ni Severin. Ang tanong nito ay tuluyang nagpabalik sa katinuan ni Dayan at tumanggo ito. Talaga, dapat kang bumili ng ilang higit pa dahil malamang na walang magagandang damit sa bahay. Okay, nakangiting sagot ni Severin. Pakikinggan ko ang anumang sasabihin ng aking asawa. Medyo nahiya si Dayan, kaya nagalit siya at sinabing, sinabi mo yan, pero nakinig ka ba sa akin noong sinabi kong huwag kang gagawa ng anuman kay Edward? He's the young master of a second-tier family. Knowing him, I don't think he'll just leave this matter aside just like that. Please don't be impulsive the next time na magkikita kayo. You can't be serious. Ako, humihingi ng tawad sa kanya. Sinaktan niya ang babae ko at tinawag na bastard ang anak ko. Ang swerte niya at hindi ko pinutol ang leeg niya noon at doon. Hindi natuwa si Severin sa sinabi ni Dayan, pero sa pangalawang pagkakataon na nakita niya ang malungkot na mukha nito, napangiti na lang siya. Okay, susubukan ko sa pinakamainam na hindi maging mas mapusok sa hinaharap, at pipigilan ko ito sa abot ng aking makakaya. Magiging mapagparaya at mapagpatawad ako bilang isang tao. Dapat gawin iyon, tama ba? Ang mga salita ni Severin ay nagpatawa kay Dayan, at ang kanyang ngiti ay mas maganda kaysa sa mga bulaklak sa tagsibol. Pagkalabas ng shopping mall, sinabi ni Severin sa buntong hininga, gumastos ako ng napakaraming pera kaya mga $85,000 na lang ang natitira. Ano ba? Natuto ka na ba sa wakas kung paano magpahalaga sa pera? Naisip mo ba na mayaman ka dahil lang sa mayroon kang $170,000? Marahil ay nakadarama ka ng kaunting heartbroken ngayong gumastos ka ng malaki, tama? Nakangusong sabi ni Dayan. Ngumiti si Severin. I don't feel heartbroken at all. Medyo emotional lang ako. I mean, this is my first time spent so much money in one go. Ang bank card na ibinigay ng matandang si Wako ay naglalaman ng mga astronomical figure. Kahit na maaaring mahirap sabihin na ang pera sa loob ay parang kaba ng bansa, hindi malayong sabihin iyon ng isa. Panahon na para bumalik tayo sa iyong tahanan. Dapat ay masayang-masaya ang iyong mga magulang na makita ang mga damit na binili mo para sa kanila. Mungkahi ni Dayan. Sa kanyang pagtataka, tumugon si Severin, ngayon. Sa palagay ko ay dapat muna tayong bumili ng kotse, honey. Wala tayong isa pa, at ang perang ito ay medyo mabigat na dalhin. Ang isang kotse ay magiging mas maginhawa para sa atin na lumabas sa hinaharap. Wow, totoo talaga ang sinasabi mo sa akin, Nay. Bumalik nga si tatay pagkatapos kumita ng maraming pera. Magkakaroon tayo ng magandang buhay sa hinaharap. Matapos marinig na bibili sila ng kotse, nagliwanag ang mga mata ni Celine at tuwang-tuwa siya. Okay, magiging sobrang maginhawa rin para sa iyo ang isang kotse na imaneho si Celine papunta at pauwi sa kindergarten sa hinaharap. Tumanggo si Dayan bilang pagsang-ayon.
Mas maganda bang kumuha ng Audi, BMW, o Mercedes-Benz? Baka Maserati. Paano ang Ferrari? Nagsimulang mag-alinlangan si Severin kung aling tatak ang magiging pinakamahusay. Sa anumang kaso, ang Audi o isang katulad na bagay ay ang pinakamaliit na dapat niyang makuha dahil mayroon na siyang netong halaga na 10-10 milyon. Kung tutusin, kung nagpatuloy siya sa pagiging low profile, nag-aalala siya na baka saktan siya ng karma sa kanyang mga aksyon. Audi, Maserati, I think you've got not after getting that little bit of money. That money you just got back was your parents' hard-earned money. Gagastusin mo ba lahat? Nakalimutan mo na ba, may utang pa ang pamilya mo sa ilan sa mga kamag-anak mo? Narinig ko ang pinag-uusapan ng mga magulang mo nang minsang dumaan ako doon. Galit na hinampes siya ni Diane. Kahit na may pera ka, hindi mo kayang gastusin na parang wala nang bukas, alam mo ba? Pinayagan lang kita na bumili ng damit para sa akin, kay Celine, at sa mga magulang mo, dahil tinatrato ko ang buong binili mo habang ginagawa mo ito sa amin. Kung tungkol sa kotse, wala ka talagang dahilan para bumili ng napakamahal. Medyo nahiya si Severin nang makitang galit na galit si Diane. Sinubukan niyang magsaliksik para sa isa pang tugon sa pamamagitan ng pagtatanong. Ngunit paano kung sabihin ko sa iyo na mayroon akong milyon-milyon? At sa gayon, ang ibig kong sabihin, 10 at 10 milyon. Nakatitig lang sa kanya si Diane bilang ganti. 10 milyon. Paano ito posible? Sino ang sinusubukan mong lokohin? Galit siyang naglakad palayo pagkatapos noon. Bahagyang nawala ng imek si Severin dahil sinabi na niya rito ang totoo, at bahala na siyang maniwala. Kung lalayo pa siya at ipinakita sa kanya ang pera sa bank account, baka atakihin lang siya sa puso dahil sa mga zero na iyon, at iyon ang mas gugustuhin niyang iwasan na mangyayari. Hindi na kailangang sabihin na dama ni Severin na mas mabuti para sa kanya na panatilihing mababa ang profile para sa sandaling ito dahil iyon ay magbibigay daan sa kanya upang makita kung ano ang reaksyon ng kanyang mga kamag-anak pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Masama para sa kanya kung alam ng lahat na nasa kanya ang lahat ng pera dahil pagkatapos ay maaaring may 1 toneladang tao na humihingi ng pera sa kanya. Iyon ay nakakainis, upang sabihin ng hindi bababasa. Dahil doon, hinabol siya ni Severin at humingi ng tawad. Okay, honey, hindi na ako magyayabang. May kikinig ako sa anumang sasabihin mo at bibili ng kahit anong kotse na sa tingin mo ay pinakamahusay. Tumigil sa paglalakad si Diane at lumingon sa kanya. I decided on a model long ago, actually. Kumuha na lang tayo ng Chevrolet Spark. Ang hanay ng presyo para sa kotseng ito ay lampas lang sa 10,000 o higit pa. Hanggat madadala tayo nito mula point A hanggang point B, sapat na ito para sa atin. Tama ka, honey. Ang pagkakaroon ng kotse na maghahatid sa atin sa paligid ay mas mabuti kaysa sa paglalakad. Si Severin ay may hitsura ng pagsang-ayon habang sa kaibuturan niya ay nakaramdam siya ng init. Kung tutusin kung paano ito sinabi ni Diane, isa nga siyang mabuting asawa at ina na marunong mag-ipon ng pera. Si Lucy, sa kabilang banda, ay igigiit na bumili siya ng 1 buong linya ng subway para sa kanya kung alam niyang mayroon siyang milyon-milyon. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang kawalang kabuluhan ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ang pangunahing dahilan kung bakit ko pinili ang kotse na iyon ay dahil kailangan mo pa ring bayaran ang pera na hiniram ng iyong mga magulang. Gusto ko ring pumunta si Celine sa isang mas mahusay na kindergarten, at ang halaga ng isang semestre sa ilan sa mga mas mahusay ay maaaring maging kasing taas ng ilang libo. Kailangan nating makatipid ng maraming pera hanggat maaari. Ngumiti ng pilit si Diane. Hindi ko alam na ang aking asawa ay magiging napakahusay sa pamamahala ng pananalapi ng pamilya. Kunin natin ang Chevy na iyon tapos. Nakangiting sabi ni Severin. Hindi nagtagal, sumakay silang tatlo ng taxi papunta sa isang car showroom, kung saan binili nila ang kanilang Chevrolet Spark at pinaandar ito pauwi. By the way, honey, paano mo nalaman na nasa Richmond Hotel ako? Hindi mo ari ni Severin ang sagot doon at nagpas siyang tanungin na lang si Diane.
Pumunta ako sa bahay niyo para hanapin ka, pero wala ka. Saka ko naalala na ikakasal sina Easton at Lucy ngayon, kaya pumunta ako sa venue ng kasal dahil nag-aalala ako na baka magkagulo ka doon. Hindi ko akalain na magdudulot ka talaga ng gulo. Pagkatapos magsalita ni Diane, inilibot niya ang tingin niya kay Severin. Napakahirap bang hayaan ang mga magulang mo na magkaroon ng kaunting kapayapaan ng isip pagdating sa iyo? Matanda na sila, hindi na makabubuti para sa kanila na marinig ang gulo mo. At sa personal, gusto kong mamuhay tayo ng maayos at mapayapang buhay sa hinaharap. Iyon ay higit pa sa sapat. Okay, honey, don't you worry. I'll make it up to you for sure. Seryosong tumanggaw si Severin. Sa pagkakataong ito, opisyal na kitang ibabalik para makilala ang aking mga magulang. Kilalanin ang iyong mga magulang. Nawala ang isip ni Diane, at halatang hindi niya alam kung ano ang sasabihin sa kanya. Maurice, mayroon akong masamang balita. Napakasamang balita. Si Judith ay nagmamadaling pumasok sa harapan ng bakuran habang si Maurice ay nagpapahinga doon. Anong nangyayari? Nagulat si Maurice. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, ngunit naramdaman niya mula sa naguguluhan na ekspresyon ni Judith na may malalang mali. Huminga ng malalim si Judith. Lumabas ako kanina para bumili ng mga grocery at narinig ko ang ilang mga tao na nag-uusap tungkol sa isang lalaking nagdulot ng kaguluhan sa kasal nina Lucy at Easton ngayon. May mga chismis na ang taong kilala bilang Blade ay nagpakita pa doon kasama ang daan-daang lalaki. Ibig mo bang sabihin na pumunta doon ang anak natin para manggulo? Medyo natakot si Maurice sa narinig. Kung ganoon nga ang kaso, may posibilidad na mapatay ang kanyang anak. Pagkatapos ng lahat, maraming mga tao ang nawala ng walang bakas pagkatapos na masaktan ang mga Locke. Samantala, si Blade ang uri ng pangalan na parang masamang balita, at mas malamang na siya ay isang tao na hindi dapat masaktan. Hindi ko na makita si Severin nang bumangon ako kaninang umaga, at pagkatapos ay naroon ang hindi kilalang babae na iyon na nagmamadaling lumapit upang hanapin siya, ngunit umalis kaagad nang malaman niyang wala ito sa bahay. Napakasama nito. Siguradong may problema si Severin. Ano ang dapat nating gawin? Nag-aalalang tanong ni Judith. Ano ba talaga ang sinabi ng mga iyon? Hindi mo ba naitanong kung ano ang sumunod na nangyari? Hindi pa bumabalik si Severin kahit na malapit na magdilim. Sa tingin mo ba ay maaaring may nangyari sa kanya? Nagsisimula na ring magpanik si Maurice, at nalilito siya sa susunod na gagawin. Kung tutuusin, mga alas 4 o alas 5 na ng hapon, tapos na sana ang kasal ng mas maaga. Nagmamadali akong bumalik pagkatapos kong marinig ang sinabi nila at hindi na nagtanong pa. Nag-aalala ako, Maurice. Paano kung magka-problema na naman si Severin? Kakalabas lang niya. Paano natin mabubuhay ang mga araw natin kung babalik siya sa kulungan? Ano ang gagawin natin kung binugbog nila siya at napilayan? Or worse, pinatay? Hindi makayanan ni Judith na isipin ang sitwasyong maaaring kaharapin ni Severin. Sa sandaling iyon, isang maliit na kotse ang dumating sa gate at pumarada sa harap ng bakuran. Kaninong sasakyan iyon? Nagkatinginan sina Maurice at Judith na nalilito, at nakita nila na ang kotse ay tila kalalabas lang ng showroom. Maya-maya, bumabas sina Severin, Diane, at Celine. Severin, anong nangyayari? Nakahinga ng maluwag si Judith nang makitang bumalik si Severin. Anong meron sa kotse? Ngumiti si Severin at sinabing, binili ko ito. Binili mo. Saan ka kumuha ng pera pambili? Hindi makapaniwalang sambit ni Judith. Hindi niya akalain ang araw na uuwi siya na may dalang maliit na sasakyan. Para bang hindi yun nakakagulat, nakasuot si Severin ng isang magandang set ng mga bagong damit, at maging ang kanyang sapatos ay bago at gawa sa makintab na balat. Bueno, gusto kong bumili ng Audi o BMW, ngunit hindi ito pinayagan ni Diane, kaya sinunod ko ang kanyang payo at kumuha ng Chevy sa halip. Napatingin si Severin sa magandang babae sa tabi niya na may ngiti sa labi. Pakiramdam niya ay napakaswerte niya na magkaroon ng asawang tulad nito. Diane, nagtataka si Maurice kung sino ang babaeng iyon, at pagkatapos siyang tingnang mabuti, sinabi niya.
Hindi ba siya ang pumunta sa bahay natin kaninang umaga? Napakaganda ng kanyang damit na halos hindi ko na siya makilala. Nanay, tatay, ito ang aking asawa, si Diane. At ang batang babae na ito ay ang aming anak na babae, si Celine. Ngumiti si Severin, at humakbang pasulong, at hinawakan ang kamay ni Diane habang ipinakilala sila sa kanyang mga magulang. Asawa, anak, nagulat ang matandang mag-asawa at halos malaglag ang kanilang mga panga sa lupa. Kalalabas lang ng kanilang anak mula sa kulungan isang araw na mas maaga. Ang pagkakita sa kanya na may dalang kotse ay sapat na sa pagkabigla para sa kanila, at ang pagkarinig na mayroon siyang asawa at anak na babae ay iniwan na lamang silang tulala. Isa pa, hindi naman mukhang mura ang damit na suot niya. Ang unang naisip ni Maurice at Judith ay, nakasama ba ang anak ko sa isang mayamang babae sa loob lamang ng isang araw? Ngumiti si Severin at sinabing, oo, siya ang nagbibigay sa inyo ng pera buwan-buwan. Diane, please have a seat. Napangiti ng awkward si Maurice at hindi alam ang susunod na sasabihin. Siya ay natigilan pa rin nang malaman na ang kanyang anak ay umalis sa bahay bilang isang solong lalaki ng mas maaga kaysa sa umaga at biglang bumalik kasama ang isang asawa at anak na babae kinabukasan. Hinila ni Judith si Severin sa isang tabi at agad din silang sinundan ni Maurice. What on earth is going on here? You need to give us an explanation. She's quite a pretty young woman, but isn't it a little too sudden to have a wife and a daughter? Is she a divorce? Pagkaraan ng ilang sandali, hindi napigilan ni Judith na sabihin, magugustuhan pa ba niya tayo kapag tayo ay napakahirap? Doon na ipinaliwanag ni Severin ang lahat sa kanilang dalawa. I see, kaya ganyan. This is the Shanahan's eldest young niece. I didn't expect na ang lalaking nakasiping niya noon ay ikaw pala. Napanganga si Maurice nang marinig ang paliwanag nito. Ang pangyayaring iyon ay nagdulot ng lubos na kaguluhan noon, kaya mayroon silang pangkalahatang ideya kung ano ang nangyari. Gayunpaman, halos hindi sumagi sa kanilang isipan na ang lalaking nakasiping ni Diane ay anak nila. So, siya ang lihim na nagbigay sa amin ng pera nitong mga nakaraang taon. Severin, malamang na mahirap para sa kanya ang mga ilang taon na ito. Nagmula siya sa isang mataas na klase ng pamilya, pinalayas sa bahay ng kanyang pamilya, at nagpumilit na ipanganak ang kanyang sanggol. Ang pagiging isang solong ina ay sapat na mahirap, ngunit natagpuan pa rin niya ito sa kanya upang matulungan ang iyong ama at ako. Kailangan mong siguraduhin na tretuhin siya ng maayos sa hinaharap. Matapos pag-isipan ito ng kaunti, sinulyapan ni Judith si Diane na tahimik na nakaupo doon at mariing sinabi kay Severin, itatatwa kita kung gagawin mo ang anumang bagay para mapahiya siya. Pumayag naman si Maurice. Oo, mabuting babae siya, at naghintay pa siya sa lahat ng mga taon na iyon para sa iyo. Ang babaeng tulad niya ay 100 beses na mas mahusay kaysa kay Lucy, kaya dapat maging mabuti ka sa kanya. Magiging masaya tayo dahil hindi niya masyadong iniisip na mahirap tayo. Napangiti si Severin. Huwag kayong mag-alala, kayong dalawa. Hindi na tayo mahirap. Pagkasabi noon, lumapit si Severin, binuksan ang trunk ng kotse, at naglabas ng ilang shopping bag na puno ng mga damit. Ito ay para sa inyo. Bakit mo binili lahat ng damit na ta? Sayang lang ang pera. Dapat ay binili mo na lang ito para sa iyong asawa at anak. Pakli ni Judith nang makita niyang dinadala ni Severin ang lahat ng iyon. Napangiti si Severin. Relax, inay. Bumili din ako para sa kanila. Lahat ay nakakakuha ng damit. Nilingon ni Severin si Celine at sinabing, ito ang mga lolo't lola mo, Celine. Kamustahin mo sila? Tumingin ang batang babae kina Maurice at Judith bago nahihiyang tumawag, Hi, Lolo. Hi, Lola. Oh, mahal kong munting apo. Ang puso ni Judith ay napuno ng kagalakan. Kahit na natutuwa siya noon. Bumalik na si Severin, nag-aalala pa rin siya na mahihirapan siyang makahanap ng mapapangasawa. Dahil sa kanyang edad, kakulangan ng pera ng kanilang pamilya, at ang utang pa rin nila, ang kanyang mga alalahanin ay tiyak na makatwiran.
Kaya't nagulat siya na naibalik niya ang isang magandang asawa at kahit isang maliit na batang babae na matatawag niyang apo. Hindi ako maaaring maging mas masaya. Agad na tumango ulit si Maurice at namula ang mga mata sa excitement. Sa sandaling iyon, tumingin si Severin kay Diane at sinabi sa kanya, hanggang kailan ka maghihintay bago tatawagan mo silang nanay at tatay? Ay, ibinuka ni Diane ang kanyang bibig para magsalita. Ngunit medyo alanganin pa rin siya at hindi pa rin sanay. Sabik na sumulyap sa kanya ang matandang mag-asawa nang makitang naghahanda siyang magsalita. Gayunpaman, mabilis na ibinaba ni Diane ang kanyang ulo at umaktong parang hindi niya kayang sabihin iyon. Agad nang umiti si Judith at sinabing, "Don't push her, Severin. Kakarating lang niya dito, at hindi pa tayo magkakilala ng lubusan. Don't worry about it. She can always call us that a little later." Sa pagkakataong iyon, buong tapang na itinaas ni Diane ang kanyang ulo at sinabi sa matandang mag-asawa, "Nay, tatay. Mula ngayon, pamilya na tayo, kaya't sama-sama tayong mamuhay ng masaya. Sana ay tiisin ninyo ang aking mga pagkukulang." "Oo, maganda iyan. Simula ngayon, pamilya na tayo." Nang marinig ni Judith na tinatawag siya ni Diane bilang nanay, nakaramdam siya ng sobrang excitement sa isang iglap. Hindi ko alam na dadating pala ngayon ang manugang ko at ang apo ko, kaya hindi ako nakabili ng marami ngayon, lalabas ako tama, umalis ka at kumuha ng higit pa." "Oo, sigurado, hindi rin maaaring maging mas masaya si Maurice. Si Diane ay isang napakagandang babae, at siya rin ay isinilang bilang pinakamatandang batang binibini sa isang kilalang pamilya, ang Shanahan. Tunay na isang pagpapala na nagkaroon ng pagkakataon si Severin na pakasalan ang isang tulad niya. "You don't need to go out again, inay. Lilipat na tayo sa ibang lugar, kaya kumain na lang tayo sa labas para sa hapunan ngayong gabi." Pinigilan siya ni Severin nang makita niya si Judith na papunta sa pinto. Doon na rin tuluyang nag-react si Judith. "Oo, dapat tayong kumain sa labas ngayong gabi. Teka, sabi mo lilipat tayo. Saan tayo lilipat? At saan ka kumuha ng pera para sa kotseng ito?" Pumunta si Severin sa likuran ng sasakyan, at kinuha ang habi na bag, at binuksan ito sa harap ni Judith at Maurice. "Severin, saan nanggaling ang lahat ng perang ito? Huwag mo akong takutin ng ganyan." Natakot si Judith nang makita ang lahat ng pera. "Nabalitaan ko na may nanggulo sa kasal nina Easton at Lucy ngayon. Hindi ba ikaw iyon?" tanong ni Maurice. Ngumisi si Severin at sinabing, "Ako iyon. Ngunit hindi iyon posible. Paano kanila pinakawalan?" Hindi makapaniwala si Maurice sa narinig. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Severin, "Nay, tatay, naaalala niyo ba ang $40,000 na dote na ibinigay mo sa mga Orwell? At tandaan ang ating bahay na orihinal na nagkakahalaga ng $300,000 ngunit ibinente niya ito sa Easton sa kalahati ng halagang iyon. Aba, ang kabuuan ay umabot sa $170,000, kaya sinabi ko sa mga Orwell na ibalik ang pera sa akin." "Pero, paano? Nabugbog ang tatay mo nang humingi siya ng $40,000, kaya paano sila naging okay sa pagbabalik ng higit sa 3 beses ng halagang iyon? Kilala ko ang ugali ni Helga. Hinding-hindi niya ibabalik ang anumang pera na ibinigay sa kanya." Hindi pa rin makapaniwala si Judith na ibabalik ng mag-asawang Orwell ang dote pati na rin ang balanse para sa presyo ng bahay. Sumali si Diane sa pag-uusap mula sa tabi at ipinaliwanag, dahil si Severin ay may mga medikal na kasanayan, at iniligtas niya ang buhay ng mga Longhorn na si Mr. Henry. Ang mga Longhorn ay isang first-year na upper-class na pamilya, at siya ang pinuno. Kung si Henry ay naruroon upang magsalita para kay Severin, ang mga Locke ay hindi maglalakas loob na tumutol. Kahit na ang mga Shanahan ay matatakot na tumawid. Matapos makakuha ng magaspang na ideya sa sitwasyon, nakahinga ng maluwag sina Maurice at Judith. "Mayroon pang 85,000. Kayo na lang dalawa ang gumastos." Ngumiti si Severin. "Ito ay para makabawi sa lahat ng paghihirap na dinanas niyo sa nakalipas na ilang taon. Hindi namin maaaring kunin ang lahat ng pera na ito.
Mabilis na tumanggi si Judith at ipinaliwanag ang kanyang katwiran sa paggawa nito. Malapit nang pumasok si Celine sa kindergarten, at kailangan din ninyong dalawa na gumastos ng maraming pera. Dapat mong itago ito para sa iyong sarili. Medyo nakaramdam din ng emosyonal si Diane, at sinabi niya kay Judith, "Nasa bangka ka rin gaya ko noong mga nakaraang taon. Alam ko na maraming tao ang minamaliit sa iyo sa likod mo, na nagsasabing kriminal ang anak mo." Pagkatapos ng ilang karagdagang pag-iisip, mariin niyang sinabi, "Nay, tatay. Dapat niyong tanggapin. Ito ang paraan ni Severin para ipakita ang kanyang pagiging anak sa kanyang mga magulang." Hinawakan ni Severin ang kamay ni Diane. "I promise I'll give Diane the perfect wedding and make up for lost time." Inilibot ni Diane ang mga mata kay Severin. "Anong kalokohan ang sinasabi mo? 4 na taong gulang na ang anak natin. Medyo huli na para dito ngayon." Bagamat medyo pinagsisihan ni Diane ang hindi pagkakaroon ng kasal, alam niyang higit kan-inuman na siya ay magiging puno ng biro muli kung siya ay nag-organisa ng isang napakasimple at hindi naglalagay ng maraming pagsisikap dito. Kung tutusin, siya ang pinakamatandang batang binibini ng mga Shanahan, at kakaunti ang mayayaman na nakakakilala sa kanya. Malinaw na walang kakayahang pinansyal si Severin para bigyan siya ng isang mas marangyang kasal, kaya hindi siya naglagay ng labis na pag-asa para sa isa bilang isang resulta. "I can assure you that I'll make everything up to you in the future. You have my word na hindi ko ipapahiya ang pamilya mo," mariing sabi ni Severin. Kabanata 50. Okay. Huwag na nating pag-usapan iyon. Kukunin lang natin ang kalahati nitong pera. Maari ninyong kunin ang kalahati. Huling sabi ni Judith matapos itong pag-isipan pa. Katrabaho rin yan. May utang pa tayo sa pamilya ni Tita Marie, di ba? Gagamitin ko lang ang kalahati natin para mabayaran ang utang. Tumango si Severin. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang mga magulang, "Maggabi na ngayon, kaya bakit hindi na lang tayo lumipat kaagad sa ating bagong lugar? Hindi naman siguro maraming mga gamit na dapat iimpake." "Ano ang ibig mong sabihin na walang maraming gamit na iimpake? Gusto ko pa ring magdala ng ilang damit." Nagmamadaling pumasok si Judith. "Malayo ba dito ang inuupahan mo? Kung hindi, pwede na kayong magmaneho at sasakay ako ng bike papunta doon." Mukhang naisip ni Maurice na umupa si Severin sa mas magandang lugar dahil ayaw niyang tumira ang kanyang pamilya sa isang luma at sira-sirang bahay. Natahimik sandali si Severin. "Iwan mo na lang ang bike dito, Itay. May pera ako, kaya hindi mo na kailangang maramdaman na kailangan mong maging matipid sa hinaharap. Pareho kayong nasa edad kung saan dapat nyong e-enjoy ang buhay." "Haha, sige. Mag-e-enjoy tayo sa hinaharap." Kuntentong ngumiti si Maurice. Sa hitsura nito, ang kanyang anak ay nag-mature at nagpakita ng higit na pangako sa buhay. Ang matandang mag-asawa ay nag-impake ng ilang damit at pagkatapos ay inilagay ang mga ito kasama ang kanilang mga mahahalagang bagay sa baul. "Diane, ito ay isang jade bracelet na ipinasa sa mga henerasyon sa loob ng aming pamilya. Kasama mo si Severin ngayon, ngunit wala kaming maibibigay sa iyo. Sana ay pagpasensyahan ang munting regalo na ito. Maaaring hindi ito masyadong mahalaga, ngunit ito ang pinakamaliit na magagawa namin para sa iyo." Naglabas si Judith ng bracelet sa isang box at ibinigay kay Diane. Ngumiti si Diane at sinuot ito. "Salamat. Ang ganda talaga. Sobrang gusto ko. Natutuwa akong gawin mo." Tumawa si Judith. Nang makitang maayos na ang pakikitungo ni Diane sa kanyang mga magulang at tila hindi tutol sa kanilang mahirap na pamilya, mas naging determinado si Severin na tiyaking hindi na muling magdurusa si Diane sa hinaharap. Hindi nagtagal ay dadalhin na sila ni Severin sa isang villa area. Ang kanilang lugar ay isang tuwid na biyahe paakyat sa tuktok ng bundok. "Nagkamali ka ba, Severin? Ang lugar na ito ay para sa mga mayayaman." Si Judith at Maurice ay nakaupo sa likod ng kotse, at sila ay natakot nang makita nila si Severin na naghahanda sa pag-akyat sa bundok. "Nabalitaan ko na ang mga villa dito ay nagkakahalaga ng ilang milyon. Pinaupahan pa ba ng mga tao ang mga lugar na ito?" Napalunok si Maurice at inisip kung nananaginip ba siya.
Relax kayong dalawa. Ngumiti si Severin at naghanda na sa pagmamaneho. Gayunpaman, bago niya marating ang tuktok, mayroong isang security checkpoint at isang gate na pumipigil sa kanila na magpatuloy. Sir, I'm sorry, pero mali ba ang daan mo? Malapit mo nang marating ang Dragon Lake Vista kung magpatuloy ka sa pagmamaneho. Ang mga tagalabas ay mahigpit na ipinagbabawal na pumasok. Sa tatlong security guard na walang ginagawa sa guardhouse, ay lumapit ang isa sa kanila at magalang na nagtanong pagkatapos makita ang Chevrolet ni Severin. I'm a homeowner here. Please open the gates for me. Hindi nakikilala ng security check ang sasakyan ko dahil ngayon lang ako nakabili at hindi pa nakarehistro sa management. Nakangiting paliwanag ni Severin sa security guard. Ikaw ay isang may-ari ng bahay. Biglang naging kakaiba ang ekspresyon ng security guard at ngumiti ito ng nakakaloko. Sigurado ka bang may-ari ka dito? Mas kapanipaniwala sana kung sinabi mo na bumibisita ka lang sa isang kamag-anak. Sinasabi mo ba talaga sa akin na pagmamay-ari mo ang isa sa mga villa dito? Bakit pipiliin ng isang taong may pinansyal na pag-aari ang lugar na ito na magmaneho sa Chevy? Umasim ang mukha ni Severin. Mayroon bang ilang uri ng panuntunan na pumipigil sa mga may-ari ng bahay na magmaneho ng Chevy? Minamaliit mo ba ang Chevys?